bansa. Hindi yang si Ombudsman na iupo nilang si Remulla. Sapagkat pang nangyari yan, mas lalo lamang magkakagulo ang ating bansa. Tama! Kaya ngayon pa lamang, sabi ni Senator Amy, ngayon araw daw nakatakdang iupo ang pinakagagong magiging ombudsman na si Boying Remulla ay ating tinututulan bilang mga ordinaryong Pilipino. Sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang makapangyarihan pag nagsama-sama. Ay para na lang din nilang sinasabing sila na ang hari ng Pilipinas. Wala nang haharang sa kanilang mga ginagawa at magagawa nila ang kanilang gusto, yung kanilang ginagawang political prosecution. No? So ngayon, ang panawagan natin, ang ating sinusuportahan natin, panawagan natin sa Korte Suprema na harangin nila ang pagpapaupo kay Boying Remulla bilang ombudsman. Sapagkat sa daming kasong isinampa sa kanya ay binigyan siya ng clearance pa rin. No? Sa dami-dami niyang demanda nakasaad sa ating batas na kailangan may clearance muna. Walang kaso, malinis. Pero itong si Boying Remulla ay #1 na traidor ng bansang Pilipinas. Hindi tayo papayag na patuloy silang maghahari dito sa ating bansa. Sapagkat tayo'y naniniwala na dapat ay hindi magkakunay ang ekutibo at ang legislative. Dapat magkahiwalay sila para mayroong balancing mangyayari. Pero kung ito, si Ombudsman ay uupo ni Marcos sa kabila ng maraming humaharang sa kanya, isa lamang po ang ibig sabihin na to. Wala nang batas na nangyayari sa Pilipinas. Ang lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa, lahat ay kagustuhan lamang ni Marcos. Wala pong mangyayari sa ating bansa kung tayo ay maging tahimik lamang. Kaya mga kababayan, panahon na para marinig ang inyong boses. Anong isigaw? Tutulan! 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 Yun mga kababayan, tinutulan natin ang pag-upo ni Boying Remulla sa ombudsman. So ngayon pakinggan natin ang masasabi ng ating kapatid na si Miss Amor. So, magandang umaga po. Ako po ay nananawagan sa Supreme Court. Kagalang-galang po ang institusyon ng Supreme Court. And I'm hoping that you will do the right thing. Mag-upo po tayo at mag-shortlist po tayo ng mga tao na malinis, na may mabuting hangarin sa gobyerno. Hindi yung mga tao na kokontrolin lang ng Presidente Bongbong Marcos upang i-cover up or upang pagtakpan ng kanilang mga kababuyan na ginagawa sa pondo ng bayan. So naniniwala ako sa integridad ng ating kataas-taasang hukuman na gagawin nila kung ano ang nararapat. Huwag isali si Remulla sa shortlist for ombudsman appointment. Tutulan! 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 At mga kababayan, tandaan po natin, walang ibang sisisihin sa kaguluhan sa ating bansa kung hindi si Marcos at magkapatid na Remulla kasama si Martin Romualdez at kasama si Saldico. Silang dahilan kung bakit nagkakagulo ang Pilipinas sa kasalukuyan. Dahil sila ay mga sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng taong bayan. Hindi na sila naging kontento sa yaman na meron sila. Subalit ang gusto pa nila ay saidin, ubusin ang kaba ng bayan. Kaya habang may mga taong lumalaban para sa ating bayan, tayo'y hindi titigil at hindi tayo papayag na patuloy silang mamamayagpag ang kanilang kademonyuhan dito sa Pilipinas.
sapagkat naniniwala tayo na ang boses ng bayan ay ang boses ng ordinaryong Pilipino. Huwag tayong papayag na ganon-ganon na lamang na iupo si Boying Rimulya sa ombudsman, sapagkat ang ombudsman ay dapat malinis ang namumuno. Walang bahid korupsyon, walang bahid kriminal, at wala sanang kaso. Pero ito si Boying Rimulya ay ang dami-dami pong kaso. So yun, at sino pa po gusto magsalita? Nananawagan po ako, kami, sa iba pang kapwa Pilipino. Alam natin kung sino ang tunay na nahihirapan at sino yung mga nawalan ng pusong Pilipino. Asaan ang konsensya ninyo? Pinagwatak-watak ninyo ang mga Pilipino. Maawa kayo sa kapwa nyo Pilipino. Ilagay ang dapat ilagay at hindi yung may maruruming intensyon para sa kapakanan ng bawat tao. Maawa kayo, makonsensya kayo sa pinaghihirapan ng ibang kapwa nyo Pilipino. Tama! Okay. Hindi lamang po yan, subalit ang dami-dami pong problema ng ating bansa. Pero ito ang gustong manggawin ng ating Pangulo, iupo bilang ombudsman upang pagtakpan ang lahat na kababuyan na ginagawa ng administrasyong ito sa ating bansa. Hindi tayo papayag na patuloy nilang bababuyin at gagaguin ang taong bayan. Hindi tayo papayag na patuloy nilang niloloko ang taong bayan sa pag-iimbestiga sa mga ninanakaw ng mga politiko. At higit sa lahat, sana'y ngayon na ang panahon upang ipatunayan natin na ang hustisya ay hindi lamang para sa mayaman. Tama! Bakit? Porket ba mahirap si Kuya Park ay madaling na ituntun ng CIDG ang kanyang bahay? Bakit? Yung mga politiko natin nagnanakaw ng bilyon-bilyon, nahanap pa nila? Diba hindi? Patuloy na mamayagpag ang mga magnanakaw na politiko. Pero ang mga ordinaryong Pilipino na tulad natin na nagsasalita laban sa mga politikong ito ay patuloy tayong ginigipit. Hindi tayo papayag sapagkat ang nakasaad sa 1987 Constitution ay walang sino man ang pwedeng pumigil ng karapatan natin na magpahayag laban sa gobyernong ito. Tama! Karapatan natin na ilabas ang saloobin natin sa mga putang inang magnanakaw na politikong ito. Tama! Hindi tayo papayag na mapawalang sala na lamang. Hindi tayo papayag na sa resignation lamang matatapos. Ang kailangan natin ay managot sila sa taong bayan. Sapagkat sa taong bayan sila nagnakaw. Pera ng taong bayan, dugot pawis na pinaghihirapan. Dapat sa taong bayan sila managot. Kaya mga kababayan, sa mga nanonood dyan, lumabas na kayo sa social media, magpunta na kayo dito, magkaisa tayo. Tayo ang aayos ng problema ng ating bansa. Hindi yang si ombudsman na iupo nilang si Rimulya. Sapagkat pang nangyari yan, mas lalo lamang magkakagulo ang ating bansa. Tama! Kaya ngayon pa lamang, sabi ni Senator Amy, ngayon araw daw nakatakdang iupo ang pinakagagong magiging ombudsman na si Boying Rimulya ay ating tinututulan bilang mga ordinaryong Pilipino, sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang makapangyarihan pag nagsama-sama. Tama!